Good day mga ka-solar, nandito na naman tayo ngayon para pakita ko lang yung upgrade na ginawa ko sa setup ko, which is grid tie setup. So ngayon, ito yung bagong grid tie inverter namin na 1000 watts sun grid solar. So ngayon gumagana siya. Ang oras ngayon ay 4:33 na ng hapon. So ngayon, nag-harvest siya ng 173 watts, which is ito lang talaga yung naka-harvest ng solar panel natin sa taas. So, may limiter siya, ayan. So ito yung galing kay Meralco na nakukonsumo natin, 86 watts na 85. So pag inad mo yan, nasa 200 watts mahigit kasi maandar yung ref ngayon. Pero usually, pagka hindi naka-off yung ref or yung compressor ng ref, nasa 150 watts lang consumption namin. So, kung halimbawa naman, trikang araw, kaya niyang i-cover yan. Ito, maabutan ng 5 watts, 10 watts. Yan. So, kaya niyang i-cover. So, pagka, kunwari, i-off ko yung limiter, yan, i-off namin. Yan. Settings. Kita niyo, i-uncheck ko yung limiter. So, yes. So, nawala yung indicator ng limiter. So, ngayon, ang mangyayari, yung maximum na harvest niya, na kayang i-harvest ngayon, yun yung magre-reflect ngayon dito sa monitor. Sa wattage yan, 81 watts. Eh, since makulimlim nga, hindi siya sumusobra sa... Ang peak kasi nito, usually 800 watts to 900 watts. Dahil ang solar panel sa taas, yung naka-series na 550 watts. So, ngayon, dahil hapon na rin, kaya hindi na siya ganun lakas ng harvest. So, ito yung voltage ng solar panel. Dahil ang starting operation nito is 49 watts to 90 watts. So, yan. So, kung below dyan, below sa 49, 45, hindi siya mag-function. So, yan. Hindi siya maabot ng 200 watts eh. So, i-on ko na ulit yung limiter. Check. So, yun. 200 watts. So, ayan yung kuha ko kay Meralco ngayon. Consumo ko 247 watts. So, pag gumana yan, bababa ngayon to. Ayan. Dahil medyo umaraw, 42 watts yung na-harvest ni solar. So, ito yung kay Meralco, 15 watts lang, 9 watts. So, maganda siya lalo na pagka maaraw, hindi siya maulap. Kaya niya i-cover yung konsumo sa bahay during daytime. So, dati kasi, meron akong ang grid tie, ang setup ko is 700 watts lang, which is yung ROXB 700 watts na microgrid. Ito siya. Ginawa ko na lang backup if ever na magkaroon ng problema. So, wala siya ngayong connection. Pero pwede ko na siyang pagganahin basta merong nakabukod na solar panel. So, ito, ang disadvantage lang kasi ng grid tie, pagkagabi na or brownout, wala, hindi rin siya gagana. Kaya, so, ito naman ang napili ko dahil mahal talaga yung battery. Kaya, hindi ko kaya na hybrid. Pero, meron naman akong 12 volt setup. Ito yan. LD solar. 12 volts lang. Ang lahat ng ilaw ko sa bahay, puro 12 volts. So, yan. So, full charge na siya actually. Lang siya. Load.
Kasi ang ano yun, hanggang 14.6 volts. Kapag gabi na, ayan, ito yung battery ko, Gentai. 100 Ah, 12 volts. So sa magdamag, kaya naman niyang supplyan ng kuryente yung mga ilaw. So purely ilaw lang siya, tsaka charger, yan. Backup lang talaga. Ito yung thermostat para sa backup na external fan. Ayan, blower. Although meron naman siyang yung grid tie ko na inverter, meron na siyang exhaust fan, dalawa. Nilagyan ko pa nito para siguradong walang overheating na magaganap. Ayan siya. Medyo malaki siya kumpara dito sa 700 watts na microgrid. So, hopefully, mas madadagdagan yung matitipid ko na kuryente. Kasi before, ito, after almost a year na gamit, 50%, more than 50% na ang natipid ko. Kasi dati, ang average na konsumo namin, ang bill na binabayaran ko is more than 3,000. So, ngayon, 1,300 na lang, ganyan. So, kaya lang, ito kamukha yan. Pag gumamit na ako ng mga induction cooker, o kaya microwave, medyo hindi niya naaabot eh. So, at least, ito, so far, kakayanan niya na. Sabay-sabay, washing machine, dahil kaya niya nang ma-reach yung So, baka pagka nakaipon ulit, dadagdagan. Kasi ito, hanggang 2,000 watts. Pero yung ngayon, ang solar panel ko sa taas is total of 1,000 watts. 1,100 watts. Dalawang 550. So, yun. Update na lang sa susunod. Salamat.